Yo, what's up mga kabutingting? Yan na, good day po sa ating lahat mga kabutingting at welcome back sa ating munting channel. Yan na, dito tayo ngayon sa Camotes pa rin, Camotes Island. At meron ako ditong home service na electric pan. Ito ay eskwelahan mga kabutingting. Yan o. Rosalia in Lucirnas Elementary School dito sa Camotes Island. At yun yung mayari, si ma'am. Shout out sa'yo ma'am, kaway-kaway sa diya ma'am. Ayun. So yan. Testing natin ito mga kabutingting at ito daw, wag na lang natin pala itong i-testing dahil ito daw ay may tumingin na. At so dahil may tumingin na nito, titingnan din natin. Yan kung nakikita nyo ay yung kanyang selyado ay napunit. Yan. So ibig sabihin mayroon na nga tumingin. So wag na lang natin itong wag na lang natin itong i-testing. Baka mamaya sumabog pa. So ayos ko lang yung aking tripod. So yan, bali na ayos na yung aking tripod. So tatanggalin lang natin ito. Tapos tanggalin din natin itong tornilyo na ito. Matigas bakit matigas? Naku, may lock pala ito mga kabutingting dito sa yan. So gagawin lang natin, tanggalin natin yung screen. Pangharap na screen. Lahat na ng screen tanggalin natin. Para mapagpagana rin. Tapos napakalambot kung nakikita nyo. Alugin lang natin. Walang kalug-alog. Ito kasi ay bago pa mga kabutingting. Nako. Mukhang loose thread yata yung kanyang yung kanyang pan cap. Dahil nilagyan na ng patay. Nilagyan na ito ng glue stick. Pag ma-diskarte ko pag walang pamalit mga kabutingting na ganitong pan cap, nilalagarian ko yan. Yan para yung kanyang thread dito ay itong thread nitong shafting aabot doon sa hindi siya tawag niyan loose thread, dahil lang nalulose thread niyan sa ibabaw lang. Ito naman kasi ay full thread yan kung nakikita nyo. Yung nga lang parang madilim. So tatanggalin ko muna itong glue stick, pati itong ilisi at ganoon din yung screen. At yung pagtanggal niyan hindi ko na ipakita para nang sa ganoon hindi na rin humaba dahil mahirapan tayo nito sa pagtanggal ng glue stick. So stipot lang muna kayo dyan mga kabutingting. Yan, bali natanggal ko na yung screen at the same time ay naibaba ko na rin para dito natin ito sa baba titirahin. So kailangan natin ibuka itong mga lock na ito at gagamit tayo ng flat screw. Ayun, naputol ang kagwang. Pero putulin na natin lahat yan. Ayan. Putulin na natin lahat yan dahil mayroon namang tornilyo sa likod. Ayan. Tingnan na ano kaya ang ginawa nito. Yan. Yan, ito ay ewan ko kung pinalitan na yata ng capacitor. Ayan 2.2 microfarad. Tapos may fuse na rin. Stripe muna natin to. At ginawa na nga ito mga kabutingting. Siguro ito ay pinalitan ng thermal fuse. So yan, testing kaya natin kung aandar ba ito. Yan, saksak lang natin. Tapos dito pala yung ikutan nya. Ako yan. Yan, wala. Ayan, wala. Hindi umandar. So, tanggalin natin. Yan, ito naman mga kabutingting ay wala siyang alog. Dahil kung makikita nyo, napakaganda pa. Ayan aluminum yung motor nito. So, sa mga bagong mapadpad dito sa aking munting channel, ako po ay hindi naglalagay ng thermal fuse. Nasa inyo po kung ito inyong gagayahin. Basta ako ay nagpakatotoo lang. So, dahil kita naman yung fuse nito, ito nga daw ay bago pang ginawa. Kaso nasira daw kagad. Ayan. So ito ay ating babasagin. Gagamit tayo ng pliers at kukuha muna ako. Ayan. Uri, basagin natin itong fuse para matap natin. Pwede naman tayo mag-bypass pero kita kasi yung fuse kaya hindi na tayo mag-bypass. Dito na lang tayo magrekta. Ayan. Ayaw mabasag mga kabutingting Ayaw mabasag ang kagbuwang Ayan. Tapos ito ay ating ipupulupot. Gamit tayo ng pliers. Yan.
Tapos ito'y ating ihinang. Yan, ako'y magpapainit muna ng hinang mga kabutingting. Yan, stipot lang muna kayo dyan. Ayan, mainit na siguro itong aking hinang mga kabutingting. So ito'y ating hihinangin lang. Itong pinulupot ko na binasag ko yung fuse. Ayan. Mamaya na natin babalutin yan. Try muna natin kung ito ba ay gagana na. Steady lang natin ito. Tapos saksak natin itong power cord. Tapos ikutin ko lang dito. Ayun, gumana na. Dan para kaso parang iba yung tunog niya mga kabutingting. Para siyang mukhang may tama busing nito. So ito yung ating baklasin. Baka pwedeng may problema ang busing nito sa likod dahil iba yung tunog niya. Yan, baklasin natin ito. Wag na yan, para hindi na malaki trabaho. Ito na lang. Yan, kung bago kang napadpad dito sa aking munting channel, baka pwedeng hilingin ko yung inyong pag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell at ilagay sa all para ma-notify ka pag meron akong mga bagong i-upload na video. Yan. At baka pwedeng wag na rin pong skip yung mga ads mga kabutingting. Dahil ayan ay napakalaking tulong nyo na para sa akin. Kaya sana wag nyo pong i-skip. Ayan. Patuloy lang tayo sa pagtanggal ng tornilyo. Check natin yung kanyang busing dahil iba yung tunog niya. Napakainit dito ngayon mga kabutingting sa Kamutis. Grabing init. Ayun, napakaganda naman ang kanyang shafting. Pero bakit iba yung tunog? Yan o, napakaganda pa ng kanyang shafting. Walang ka ano-ano. Wala man lang itim. So, yan. Nabuksan na rin natin. Yan ay ating lalangisan. Yung kanyang foam. Ayan. Tapos ganun din yung shafting. Kabila din. Tapos dito sa kabila, patakan din natin yung foam ng langis. Ayan. Tapos asimbol natin ito. Kala ko may problema yung kanyang bushing. Check na rin natin itong kapasitor nya. Baka mamaya may problema na rin yung kapasitor nito. Kapasitor pa naman ito ay 2.2 microfarad. Mayroon akong dala dito 2 UF lang. Yan. Tapos balik ko lang yung 4 na tornilyo. Ganon din yung tornilyo sa swing arm. Tapos hindi ko na ipapakita yung pagbalik ng tornilyo. Ayan. Na-tornilyo ko na mga kabutingting. Ganon din yung sa swing arm. Tapos ito, lalagyan lang natin yan ng spaghetti. Tapos putulin natin. Dahil mahaba yung spaghetti na ito. Ayan. Tapos gaganyan lang natin para hindi malaglag. Okay na yan. Tapos check natin yung kapasitor nya. Good pa ba ito? Yan. Pinutol ko lang yung isa, pero itong isa hindi ko to puputulin, babalatan ko lang. Pero pag naputol siya, ayan katulad niya, naputol ng kagwang, putulin na rin natin. So check lang natin yung kapasitor. Gamit tayo ng digital tester. Yan, saksak lang natin yung test probe. Tapos power on lang natin. Shake natin sa capacitance. Yan. Kita naman. Tingnan natin. Ito ay 2.2 microfarad. Tingnan natin kung ilan pa ba ito or good. Ayan, 1.5 na lang. Medyo mababa na ito. Ayan, 1.6. Yan o. Tapos ito 2.2. So wala na. May problema na itong kanyang kapasitor. Tumili ko na ito dito dahil hindi ko na dyan ilagay yung kapasitor. Ayan. Kuha lang ako ng kapasitor mga kabutingting. So ito yung ating ipapalit. Yan, 2 UF. Ito original 2, bali bumaba tayo ng 0.2. Pwede na ito mga kabutingting.
Dahil yung point lang naman yung ano, point 2 lang naman ang nawala. Saka wala rin akong 2.2 microfarad. Pwede na ito. Ayan. Tapos lagyan lang natin ng soldering lead yung magkabilang terminal. Ayan. Tapos ganoon din itong wire, magkabilaan din. Ayan. Kung wala naman kayong soldering lead or panghinang, may butas naman ito. Tsaka may nabibili din na mayroon na siyang wire. So idudugtong nyo na lang. Ito kasing 2.2 2UF ko ay wala siyang wire. Meron ako ditong kapasitor na may wire 1.5 lang. So mababa. Hindi pwede yun. So dito na natin ito ilagay itong kapasitor. Yan, para hindi na tayo maglagay ng tube saka bawat terminal ng kapasitor. Ang tornilyo lang natin. Ayan. Tapos pwede na natin itong i-assemble. Yun lang naman yung naging problema. Akala ko kasi ay medyo iba yung tunog niya, kaya akala ko ay may problema yung bushing. So malalaman natin ngayon kung good pa talaga ang ano nito, kanyang ano ba matawag nun, good pa ba yung motor nito, dahil iba yung tunog. Yan, ito yung ating takpan. So wala na tong lock, pero okay lang dahil mayroon naman tong tornilyo. Para yatang ayaw mag-ano. Nako, hindi maganda. Hirap nito hirapan tayo nito mga kabutingting Ayan. Tapos tulak lang natin. Ayan. Tapos tornilyo natin. So hindi makita yung butas Hindi tumapat sa butas. Ayun, tumapat din. Hindi ko nakita. Wala kita yung ginagawa mo tinga. Ayan. Tapos balik na natin ito. Saan ba yung ano nito? Pinaka switch handle nya, hawakan. Wala na. Pagbuwang na. Hanapin ko muna. Ayan. Meron na ako dito. Nandito na yung ano nya. Ayan, so baliktaran yata ito. Saan kaya ang zero nito? Mamaya na natin anuhin. Yan, saksak natin. Tingnan natin kung maingay pa. Ayan, maugong siya. Maugong mga kabutingting. Kaya ang problema nitong kagduwang na ito. Saka maugong. Ayun po yung zero nya. Ayan. Kaya yatang hindi ko to okayhan mga kabutingting dahil iba yung tunog nya. Yan, ito yung ating lagyan ng screen. Lilinisan ko muna yung screen mga kabutingting. Hindi ko na ipapakita. Diyan. Yan, bali nalinis ko na yung screen. Ito ating ikabit. Ayan. Lagyan natin ng guard lock. Ayan. Tapos kabit natin to. Tapos ito, dahil loose thread yung kanyang dito. So ito yung aking lalagarian mo na mga kabutingting. At yung paglagarin nito hindi ko na ipapakita. So stipot lang muna kayo dyan. So ayan, bali nalagari ko na mga kabutingting. Ayan So yung pudpud or yung na loose thread dito lang. Dito sa ilalim, hindi na. Okay na yan. Diba? Testing natin. Tapos dapat pag mga ganito mga kabutingting,
ay dapat hindi mo na siya kailangan na higpitan na mahigpit, dahil ang thread naman ito, tawag niyan, ito ang tamang ano, ang ikot naman itong ilisi na ito ay pakanan, tapos ang thread naman ito pabaliktad, so counterclockwise. So hindi mo na kailangan higpitan, kasi pag hihigpitan mo pa, plastic lang ito, tapos bakal ito, ay lulustrinin talaga ito itong kanyang pancap, dahil plastic lang. So try natin ito. Nako, ayun, okay na. So yan, okay na yan. Kabit natin yung screen, pero ito mga kabuting-ting ay uobserbahan ko pa ito, dahil iba yung tunog niya, hindi maganda ang tunog nito, para siyang maingay, hindi okay naman yung kanyang bushing. Okay naman, walang problema. Ayan, tapos lagay natin ito doon sa stand nya. Ayan, number 1 natin, gamitin natin mga kabuting-ting. Umiikot naman siya, kaso yun iba yung tunog niya, kaya kailangan pa nating obserbahan yan kung hindi ba siya magbago ang lakas. Lagay natin sa yan, number 2. Yan, number 3. Mukhang hindi ko to okayhan mga kabuting-ting pagka ganito, iba yung tunog niya. So testing na lang na muna natin yan para maobserbahan. At mayroon pa silang ipapagawa. Ayan, nakabalot. Kunin mo dong, kunin mo. Kinalas-kalas na mga kabuting-ting. Frog type na Hanabishi ang brand. So dadalhin ko lang yan dito. Ayan, ayan. So ilabas lang natin. Sana nandito pa lahat ng ano nito, mga gamit. Ayan, wala pang gumalaw nito mga kabuting-ting. Lugin lang natin yung kanyang bushing. Walang alog ang bushing, dahil hindi nauuga ang shafting, at hindi rin pala kita kagbuang katalagating. Ayan, pagpagan lang natin. Yan, tanggalin lang natin ito. Kung tigas. Nako, napakatigas. Yan, gamit tayo ng DIY dito para sa kanyang knob. Ayaw matanggal, matigas. So ito na mga kabuting-ting. Pero okay na siya. Alin? Hindi ko nga uukihan yan ma'am, dahil may problema ng motor niyan. Yung stand pan mga kabuting-ting ay hindi ko uukihan yan, dahil may problema na yung motor niya, pero umaandar. Kaya nasa kanila kung gagamitin or hindi, pero para sa akin mas maganda kung hindi na gagamitin, dahil baka mamaya magiging sanhi pa yan sa pagkasunog. Kaya delikado, dahil iba na yung motor na yan ma'am. Bumagal siya mga kabuting-ting, kahit pinalitan ko ng bagong kapasitor. Kahit sabihin natin bumaba yung aking kapasitor na toyo if, kasi toyo if lang, ang original kasi ay 2.0, ay dapat malakas pa rin yan. So yan, ito yung aking itutornilyo, yung kanyang switch, dahil tinanggal. Nagkuha ko na akong tornilyo. Ito na yung tornilyo. Patayin muna natin yung dahil parang nangangamoy sunog na. Hindi na maganda. Motor ang problema, yung sa malaki, yung sa una kong ginawa. Sayang ang effort natin mga kabuting-ting, pero ganun talaga. Wala tayong magagawa pag motor na ang problema, dahil walang rewind, nagre-rewind dito, wala. Ayan, tapos ito yung ating iti-testing. Ayan, number 1. Saksak lang natin yung power cord. Ayan, wala.
Hindi umana, hindi umandar. Ayan, wala talaga, no power. So pasintabi ulit sa bagong mapadpad dito sa aking munting channel. Ako po ay hindi talaga naglalagay ng thermal fuse. So gagawin ko lang nito ay puputulin ko na ito. Ayan, itong kulay puti na ito, babalatan ko lang yan. Tapos tatap ko dito sa, titingnan ko muna kung saan ko itatap, sa pula ba o sa kulay gray. Sigurado. Yan, tatap ko dito sa kulay gray. So balatan lang natin itong kulay gray. Kung sakaling magkamali, ay gagawin lang natin dyan ay ililipat lang natin sa pagtap. Nako, naputol pang kagwang. Yan, balatan lang natin. Ay, bakit ba nilapag? Gagamitin pa. Ayan, buhol lang natin or pupulupot lang natin. Ayan, tapos lagay ko lang sa number 1. Tapos ito, tatap ko lang dito sa pinutol ko. Hindi pala kita. Yan, saksak ko lang dito yung power cord. Yan, tapos naka number 1 naman yan. So itating itatap. Ayan, gumagana na oh. Yan, nagsuswing pa. Tingnan natin kung mabilis ba. Steady natin. Ayun, mabilis pa ito mga kabuting-ting. Mabilis pa ito. Nabutin natin. Tapos gamit tayo ng tube. Tube lang gagamitin natin para mabilis. Ayan, kahit wag na natin itong ihinang ay okay lang, walang problema. Pero ihihinang ko yan para sigurado. Sayang yung isa, may problema yung motor. Yan, hinangin lang natin. Ayan. Tapos ganito lang natin ito. Mas matibay ito kaysa doon sa electrical tape. Ayan, pwede na yan. Tapos assemble natin. Ayan, kaso wala na naman pala itong mga tornilyo. Tingnan natin dito kung may tornilyo ba ito. Wala nga. Hanap lang ako ng tornilyo mga kabuting-ting. Ayan, may dalawa na ako ditong tornilyo. So ito ay ating ito tornilyo na. Dalawa lang ito tornilyo ko nito mga kabuting-ting. Sa taas tsaka sa baba. May okay na yan. Ayan. Tapos pagpagan natin. Kaso madumi. Pagpagan muna natin. Ayan, pwede na yan. Ito yung ating salpak. Nanahanap pa pala ako ng tornilyo nito, kagwang. Wala akong tornilyo sa likod. Bakit kinalas-kalas kasi? Ayan, stipod lang muna kayo dyan. Hanap muna akong tornilyo. So, ayan, meron ako ditong tornilyo. So, ito tornilyo na natin. Saan may butas? Ayan, tapat sa butas ah. Kuwang na. Hindi nakatapat si inting sa butas. Yan. Pasok natin ito. Ayan. Tapos salpak natin yan. Ganoon din ito. Lalangisan natin yung kanyang shafting. Ayan. Malambot naman ito. Malambot, walang problema. Ayan. Tapos may problema motor. So yan, bali lilinisan ko muna yung ito. Tapos kukunin ko yung guard lock at saka pan cap noon dahil ito wala na tong guard lock at wala na rin itong pan cap. At the same time, yung kapasitor na kinabit ko rito itatanggalin ko na pero hindi ko na ipapakita mga kabuting-ting dahil ito may problema na yung motor. Pagka umaandar siya tapos para siyang iba yung tunog. Tapos okay naman yung kanyang bushing. So wag nyo nang ipipilit dahil siguradong motor na ang problema niyan.
Tapos nagpalit na nga tayo ng kapasitor, ganun pa rin. Tapos nag-iiba ang amoy habang tumatagal. So pinatay ko na. So yan, stipot lang muna kayo dyan at lilinisan ko pa tong screen. Ayan, nalinis ko na yung screen. Tapos nakuha ko na rin yung aking kapasitor. Ayan. Tapos yung kanyang guard lock at saka pan cap, yan kinuha ko na rin dahil walang guard lock ito at wala ring pan cap. Parehas lang naman ito. Ayan. Kabit natin yung ilisi. Tapos, yan. Lagyan natin ng pan cap. Kuha ko na ito, ma'am. Ay, ano ba ito? Mayroon pang ipapagawa, mga kabutingting. Dalawa pa. Haba yung video natin. So, hindi. Ipakita ko sa inyo lahat kung magawa ko pa ba yung dalawa. Yung isa, sablay talaga yun. Problema na talaga yung motor. Pasok natin. Yun pa naman sana ang gusto ni ma'am na ipagawa. Oy, ops. Matutumba pang kagwang. Kuha na ito, ma'am. Sige. Ayan. Tapos, ayan na. Number 1 pa lang yan, mga kabutingting. Napakabilis, oh. Number 2. Ayan. Number 3. So kukunin muna namin yung dalawa, mga kabutingting, at hindi ko na ipapakita yung pagkuha ng dalawa na yun. So stay put lang muna kayo dyan. Ayan, nandun na pala, mga kabutingting, oh. Ayan, binitbit ni ma'am. So kunin na natin ito. So ayan, ito na yung mga electric fan, mga kabutingting. Ito ay desk fan. Tapos yung isa ay orbit fan na Astron. At hindi ko na pinakita yung pagtanggal niyan. Nasa taas kasi. Ito, hindi ko alam kung anong brand ito. Ito daw ay gumagana pero mabagal. Tingnan natin kung anong Astron din pala ito. Mahilig sila sa Astron. Ito parang bago pa ito, mga kabutingting. Katulad noon ng stand pan na una kong ginawa. Ano din, Astron din ang brand. So, testing natin ito dahil sabi ng may-ari ay umaandar nga naman. Kaso naka number 3. Patayin muna natin. Lagay lang natin sa number 1 yan. Tagal ng minto. Pahintuin natin. Ayan. Tapos pindutin natin sa number 1. Ayan. Medyo may kabagalan nga, mga kabutingting. So para maniwala kayo na ito ay medyo may kabagalan, so tester natin yung capacitor. Ayan. So bubuksan lang natin yan. Ayan na tayo. Iayos ko lang yung aking tripod. Ayan. Naayos na yung aking tripod. So tanggalin lang natin ito. Tapos tanggalin din natin yung tornilyo dito. Ayan. Tapos nakalagay dito na kapasitor ay 1.5 microfarad. So tanggalin lang natin. Ayan. Tapos putulin lang natin ito. Hindi ko na lang isagad, baka sakali ay baka nagkamali ako. So pwedeng ibalik. So tiyating balatan lang. So kukuha muna ako ng tester. Ayan. Power natin. Tapos silik natin sa capacitance. Kaso hindi kita. Naku, masilaw. Dito na lang sa baba. Ayan. Ayan, kitang kita. So ito yung capacitor. Ayan. 1.5 microfarad. So tingnan natin kung ito may 1.5 microfarad. Dahil medyo may kabagalan na rin talaga. Ayan, oh. 0.7 na lang. 0.770. Ano? 790. Basta 0.7 na lang yan, mga kabutingting. So mababa na. Kaya siya mabagal. So kuha lang ako ng kapasitor. So ayan, ito yung aking pamalit na kapasitor, mga kabutingting. Ito ay 1.5 microfarad din. So kabit lang natin dito. Balatan natin itong kanyang wire. Gamit tayo ng side cutter. Ayan. Yan, ito yung aking ikakabit muna dito. Hindi ko na ipapakita, mga kabutingting. Sa ganun, hindi na rin humaba itong video natin dahil mahaba na. Kagwang na. So, stipot lang muna kayo dyan. Ayan, nakakabit na yung kapasitor, mga kabutingting. So, ito yung ating papagpagan o lilinisan dahil napakadumi.
Yan. Tapos, tornilyo lang natin ito. Ayan. Tornilyo lang natin. Ayan. Tapos, pagpagan lang natin ito. Tapos, tornilyo natin yung likod. Ayan. Tapos, tornilyo rin natin itong kanyang knob. Tapos, lilinisan natin yung screen at saka ilisi. Yan, balik na natin. Nilagyan ko na ito ng langis mga kabutingting. Ayan. Tapos, saksak ko dito yung power cord. Ayan. Ayan, pakinggan nyo. Yan, yan yung number 1 kanina, number 3 kanina, yan yung kabilis. Ngayon, number 1 pa lang, mabilis na talaga. Number 2. At number 3. Ayan o. Napakabilis na talaga. Lagay lang natin sa number 1 yan. So, sunod natin yung orbit fan. Ito mga kabutingting, matigas ang ilisi nito. Matigas ang ilisi, iwan ko lang kung magagawa pa ito. Masama nito, baka mamaya yung kanyang mga spacer nito, kung yung kulay puti, baka na ano, baka ang tawag yan, yan o, pag-ikutin mo, napakatigas. So huwag na natin ipilit yan, baka mamaya yung kanyang spacer na lusaw, baka kulay puti ang spacer nito. Bukutin lang natin yung ilisi, kaso napakatigas ang kagwang. Langisan muna natin, babad natin sa langis konti. Yan, stipot lang muna kayo dyan, at yan ay babad muna natin sa langis. Yan, pwede na siguro yan. Pukin lang natin ng konti. Ayun, gumalaw na. Saka natin hubutin. Ako, tigas talaga ang kagwang. Gamit tayo ng vice grip. O yan, ito yung vice grip natin. Pag-ipit natin yung shafting sa vice grip. Saka natin ikutin tong ilisi. Ayan, tapos ikutin lang natin. Napakatigas. Buwang na. Lawang yung kanyang sa dulo ng ano, shafting, kaya matigas. Lihain natin yan. Yan, ito na liha. Lihain natin. Lihain natin. Ayun, nahugot rin. So, baklasin natin ito lahat mga kabutingting.
Yan, ingatan nyo lang huwag mawala yung spring at saka bulitas. Tanggalin natin tong dalawang tornilyo. Hirap. Ahay, hindi tayo dyan. Mahila yung wire, nakakahirap. Ayan, hilahin ko muna yung wire. Sobrang hirap hilahin. Ayan, pwede na yan siguro yan mga kuting-ting. So, tanggalin lang natin yung 4 na tornilyo. Ito. At bago natin tatanggalin yan, ay maglalagay lang tayo ng tanda. Para hindi tayo maligaw mamaya. Ayan, pwede na yan. So, yung pagtanggal ng 4 na tornilyo, hindi ko na ipapakita. So, ayan, bali natanggal ko na yung 4 na tornilyo. So, sunod natin gagawin ay gagamit tayo ng flat screw. Yan, sungkitin lang natin. Tapos, kailangan na pag gumamit ka ng flat screw ay dandahanin mo lang. Mamaya tumama yung flat screw mo sa winding, patay ang motor na ito. Sa halip na magawa, so hindi na. Yan. Hindi naman to tawag yan. Wala namang problema yung kanyang kanyang bushing, tingin ko lang mga kabuting-ting. Naging problema lang nito ay yung kanyang spacer. Kaya hindi siya makaikot. Ewan ko lang kung may power pa ba ito dahil hindi pa naman natin ito tinister. So sigurado ko nito ay wala na tong power dahil baka pinilit ng paikutin tapos nag-stock up. So patay ang motor or yung fuse, patay ang fuse. Aluminum ito mga kabuting-ting, hindi tansyo. So ayan, hukutin natin. Ayan. Tapos yan, ikutin natin. Ayan o, matigas. Bakit kaya matigas? Ito yung sinasabi ko kanina na spacer. Ano yan? Pag ito, nalulusaw. Hukutin lang natin. Napakatigas naman. Bakit kaya? Matigas. Hugutin mga kabuting-ting. Bakit matigas? Hugutin ang kagwang. Yan, pilitin natin. Ako, napakatigas. So tanggalin natin itong 4 na tornilyo para pukpukin natin yung kanyang shafting. Yan, tandaan lang natin kung ano yung posisyon. Ayan. Para pagbalik mamaya hindi nakakalito. Kaso hindi pala kita. Salita ng salita. Ayan. Tapos ito pa. Ayan. Tapos pukin lang natin ng martilyo. Ayun. Tanggal na. Kaya matigas. Napakaganda pa ng ano nito mga kabuting-ting oh. Ang kanyang bushing. Yan, napakaganda pa oh. Oh, bagong bago. Pero bakit siya matigas? Yan ang tanong. Nag-stock up. Yung kanyang bushing good pa naman. Walang groove. Yan o, makikita nyo naman kung mayroon ba siyang groove dahil kikintab yan. So wala. So gagawin lang natin ito ay magbabawas lang siguro tayo ng spacer dahil ayun, ayan na o, malapit na siyang nalusaw. Ayan, baka dumikit nga ito siguro dito sa dito, kaya siya matigas. So gagawin natin ito ay palitan na natin ito, yung kanyang spacer. Ito yung sinasabi ko sa inyo na pag ganitong klaseng spacer na kulay puti, nalulusaw. So yan ay ating tanggalin para mapalitan natin. Pero check muna natin yung motor, baka mamaya good pa ba yung motor na ito, o kung yung fuse ba ay okay ba. Ayan, on lang natin itong ating tester. Silik natin sa oil. So hindi kita. Ayan.
Ayun, kita na. So, tester lang natin ito. Ayan, wala oh. Wala tayong nare-reading. So, ibig sabihin, may problema na yung fuse. So, mamaya na yan. Dito na tayo. Tanggalin muna natin ito. Labi lang natin konti. Baka mamaya madisgrasya pa. Ito ang nagiging dahilan kung bakit siya, bakit matigas, ikutin. Wala namang problema yung kanyang bushing. Pati kapasitor, wala din. Pati shafting, wala din. Good na good. Yan o, lusaw. So, yan. Bali, hanap na ako ng spacer. Kung meron ba akong mahanap, mga kabuting-ting. O yan, bali, wala akong mahanap na spacer. So, ang gagawin kong spacer, itong bushing. At bago ito, yan o. Bago na bushing yan. So, yan na ating kabit. Tapos, balik natin ito. Ayan. Tapos, ang gabing ang hirap ng pag ganito maiksi. Yan, putulin natin yung spaghetti. Ay, bakit pa spaghetti? Cable tie. Para matanggal natin yung fuse. At kung sa baga ito ay rekta na. Ayan. Ayan, ito ay ating putulin. Ayan. Tapos, tanggalin natin. Ayan. So, ito yung fuse nya. Tapos, subutin natin. At pasintabi ulit sa bagong mapadpad dito sa aking munting channel. Ako po ay hindi talaga naglalagay ng thermal fuse na sa inyo kung gagayahin nyo itong aking pamamaraan. Ayan. Basta ako ay nagpakatotoo lang. Putulin na nga lang natin ito. Para mabilis. Ayan. Tapos, pulupot natin dito. Ayan. Aluminum ito mga kabuting-ting, hindi tanso. Ayan. Tapos hinangin lang natin yan. Yan, pasensya na pala kayo mga kabuting-ting kung hindi ko na ini-edit yung video. Wala nang time mag-edit, hapon lagi nakakauwi. Tapos napakahina pa ng wifi. Ayan, bago natin itatali ng cable tie yan, ay tester muna natin kung mayroon na ba itong power. Yan, on lang natin ito. Silik natin sa oil. Yan. Tapos yan, testerin natin. Yan, wala pa rin. Ayun, mayroon. So kanina ay wala, ngayon mayroon na. Ayan o, 436 ohms. Ibig sabihin, pwede na. Okay na ito. So tali natin ito ng cable tie. Yan. Ayan. 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 Tapos, lagyan natin ng langis yung foam. Ayan. Tapos, simbol natin. Yan lang naman naging problema ng electric pan na ito. Yan, ito yung ating lalagyan ng langis. Kabilaan. Yan, tapos, ayan, napakalambot na. Oh. Napakalambot na mga kabuting-ting. So, saan na ba yung... tingnan natin, saksak natin ito dito. Saan na ba yung aking ginuhitan? Yung ginuhitan, nasaan na? Dali ha. Hindi yata. Ito. Oh. Ulitin natin mga kabuting-ting. Dahil nawala tayo sa guhit. Kailangan dapat yung tanda para sigurado. Kaso ay lubog na lubog. Tingnan natin kung malaki ba ang spacer nito. Yan, pasok natin ito. Ayan, napakalaki ng space nya. Ayan o, napakalaki. Laki ng nahihila. Kailangan natin ng lagyan ng spacer. Ayan, dito tayo maglagay. So kuha muna ako ng spacer. Ayan, ito yung spacer natin. Dalawa lang. May sumubra. Dalawa lang. Ayan, kaso para yatang pupukin natin.
putol na. Putulin na rin natin yan. Ayan. Dahil magiging ano lang yan pagka nalusaw. Ayan, dito tayo maguna ipasok. Kaso hindi ko pa pala ito nalangisan. Yung kanyang foam. Ayan, parami ng langis ang kagwang. So kaya tayo na pumasok. Ayun na pumasok yung kanyang shifting kagwang na. Ayan. Yan, ito yating lilihain muna natin yung dulo. Yan, stipot lang muna kayo dyan. Hindi ko napakita yung pagliha nyan. Ayaw na pumasok dito sa bushing. Ayan, bali niliha ko na mga kabutingting at pasok na. So tingnan natin kung okay na ba. Sino ba yung aking ginuhitan. Ayan. Tingnan natin kung hindi na malaki yung space. Oh. Akong kagwang. Tingnan natin kung wala na yan yatang space kagwang nasubrahan ng kabutingting. Okay, hugutin natin ulit kagwang talaga nasubrahan ng paglagay ng spacer. Salpak natin ito ulit. Hirapan tayo sa kalisod Oh, ba't namatay? Ay, nahugot pala yung saksakan. Hirap. Ayun, tingnan natin. Wala pa rin. Bakit ganun? Ayan, meron na. Okay na ito mga kabutingting. So, yan. Lalagyan ko muna ng tornilyo ito. 4 na tornilyo. Ayan, bali nalagyan ko na ng 4 na tornilyo. Yan Ayan, tapos hindi ko na ipinakita. Dahil kung ipapakita ko pa, hahaba na talaga yung video natin. So, balik natin yung gearbox. Yan. Tornilyo natin. Ayan. Yung gearbox mga kabutingting ay tinandaan ko yan kung anong posisyon. Dito, yung ito, yan, ano yan dito sa guhit. Kaya kailangan mo talagang guhitan o tandaan yung kanyang posisyon kung ano saan nakakabit. Dahil kung ibalik mo na yan, pag hindi mo lalagyan ng tanda, mahirapan ka dyan. Kaya mas maganda kung may magguguhit ka para magkaroon ng tanda, hindi ka malilito. Sila pa ako, hindi na makapasok sa butas. Ayan. Okay na, malambot na diba? Kanina ay napakatigas dahil dito, ayan dumikit na ito doon sa pinaka-stator niya, kaya matigas ikutin. So yun lang yung problema, tsaka yung thermal fuse nakarekta na. So sunod, ayan, balik natin ito. Dali lang, ano nangyari nito? Bakit nagkaganito na? Ay, napakatigas ng wire na ito. Ayan, bali saklob ko muna ito mga kabutingting. Mahirap pagka pakita ko pa lahat, mahirap, hahaba yung video natin. So stay put lang muna kayo dyan. So yan, bali nakabit ko na yung takip. Sunod natin ikakabit ito, pero lilinisan muna natin. Ayan, tapos hindi ko na ipapakita yung pagkabit nito mga kabutingting, yung pagtornilyo. So stay put lang muna kayo dyan. Dito lang ito tornilyo yan, hindi dito, hindi rin dito sa dalawa na ito. Dito lang, sa 4 na yan. So stay put lang muna kayo dyan. So ayan, bali na tornilyo ko na, pero 3 tornilyo lang yung nailagay ko dahil ay wala, nagbuwang. Kanina hanap ko ng hanap, hindi nahanap. Dito lang pala nagbuwang. Ayan,
tornilyo natin. Ayan. Tapos kabit natin yung swing. Tapos lagay muna natin itong kanyang bulitas at saka spring. Una yung spring bago yung bulitas. Ayan. Tapos ano lang natin yung ayan. Bago natin ay tornilyo. Ito pabaliktad ito mga kabuting-ting. Pabaliktad ang ano nito. Ang paluwag nito yun yung pahigpit. Ang pahigpit nito yun yung paluwag. Ayan. Tapos ikabit natin tong screen. Ayan, kabit natin. Nilinis ko na ito mga kabuting-ting. Ayan. Ayan. Tapos lagay natin yung LC. Wala na yung tornilyo nito. Wala. Ayan. Tapos natin. Ayan. Tapos higpitan lang natin yung tornilyo. Kaso hindi pala kita ang kagwang. Ayan. Ayan, testing natin. Hindi ko na ilalagay yung ano dyan. Hindi ko na ikabit yung pangharap na screen dahil kung ilalagay ko pa yan, tatanggalin ko rin doon. So yan, bali ito itingnan natin kung iikot na ba or andar na ba ito. Hirap ah. Yan. Nako. Yan. Tapos ito. Nako, hirap. Nako, umuugong lang mga kabuting-ting. Bakit ayaw umandar? Umuugong lang, malambot naman na siya oh. Try natin tingnan yung capacitor. Good pa ba itong capacitor na ito? Ayan. Baka mamaya may naputol ito. Doon sa tawag yan. Doon sa patay tayo nito. Baka may naputol doon sa yung sa spacer ba na nalusaw. Baka dumikit doon. So tingnan natin yung capacitor kung good pa ba ito. Ayan. So ito yung capacitor, linya ng capacitor. Ayan ayan ito. So tester natin kung good pa ba yan. Yan, on lang natin ito. Silik natin sa OL. Yan, kitang kita. Tapos ay bakit na OL sa capacitance pala. So tester natin, ito ay 1.5 microfarad ay 2 UE pala. Ang taas pala nito. Nako, wala na. Ayan o. 0.8 na lang. Ayun, 1.9. Ano ba talaga? Naluluko yata ako ng tester ko ah. Kanina 0.8, ngayon 1.9. So okay pa itong capacitor na ito, hindi pa to sira. Dito tayo sa linya ng motor. Nako, kagbuwang na. Yan ang mahirap pagka ganito. So tester natin yung linya ng capacitor. Linya ng capacitor, linya ng motor. Bakit ba capacitor? Common ito, kulay white. Yan, tusok lang natin yan. Hindi kita. Ayan. Nako, hindi kita rin. O, ayan. Tingnan natin. Ayan, mayroon 122 or 125 ohms. Dito. Nako, kaya pala umugong na lang dahil hindi ito, wala tayong nakuhang continuity dito or wala tayong nare-reading sa linya ng dilaw. Nako, baklasin ulit nito. Kagwang talaga. So, yan. Ito yung aking baklasin ulit. Kung try ko kung magawa pa ba ito, siguradong may patid dito mga kabuting-ting. Kagwang talaga. Pero pag dito natin titestirin dito ay mayroon na tayong marireading. Yan, select natin sa OL. Nako, yan ang mahirap nito. Pag ganito, tanggal baklas. Nako, namatay pa. Ayan.
Ayan, mayroon tayong nare-reading. Pero dito sa kulay dilaw ay wala tayong nare-reading. So, ibig sabihin, may problema yung motor. Dahil baka yung spacer na kulay puti kanina na nalusaw, baka dumikit doon sa hibla. Tapos pinilit ko pa naman yon, baka naputo lalo. So, ayan, ito yung aking babaklasin at hindi ko na ipapakita. Try ko kung magagawa ko pa ba ito. So, ayan, ito na yung motor niya, mga kabutingting. Nabaklas ko na. So, itong mahirap nito, mga kabutingting. Ayan. Putulin natin itong cable tie ulit. Ahay. Sayang yung cable tie. Mahal pa naman itong cable tie na ito ang ginagamit ko, mga kabutingting. Dito tayo sa baka dito yung problema. Good naman yung kanyang hindi naman natanggal yung kanyang hibla. Yan hindi natanggal. So ito yung ating tester natin yung linya ng kulay dilaw. Yan, on lang natin itong ating tester. Select natin sa OL. Ayan, kitang-kita. So ito, makikita nyo itong dilaw na ito, pero dito sa kabila hindi. Yan, good naman yung linya ng kulay dilaw. So dito talaga to sa hibla na ito nagka-problema. So yan, bali hanapin ko muna kung saan ba dito ang may problema. Ito ay sigurado may pati dito, mga kabutingting, kaya ito ay kailangan halughugin. So stipot lang muna kayo dyan. Mahaba na yung video natin, kagwang na. So yan, bali update ko kayo dito sa ginagawa ko, mga kabutingting. Bali kaya pala hindi siya umandar, mga kabutingting. Good naman yung pinakamotor niya. Itong wire ng kulay gray, kaya nung pag-tester natin kanina ay wala tayong na-reading dahil yan itong kulay gray na ito, sira yung wire. Yan naka-connect yung isang test probe dito sa kulay gray. So yung isa i-connect naman natin dito sa kulay gray. Kaso hindi kita. Ayan, magbabasir naman yan. Kaso yan wala kayong makikita. Kaso hindi talaga kita. Ay, hirap. Hindi kita. Ay, ang hirap. Ayan, basta itong linya ng itong kulay gray lang, mga kabutingting, walang sira yung linya ng wire, kaya hindi pala siya talaga aandar or uugong lang. So yung pinakamotor nito ay walang problema. So itong wire lang. So tatlong nagiging problema nito, nag-stack up. Tapos fuse, thermal fuse, walang sira. Tapos itong linya na wire na kulay gray ay sira din. So ito ipapalitan ko lang ng wire, itong kulay gray, at hindi ko na ipapakita. Yan, itong kulay gray na ito, yan papalitan ko ng buong wire. So stipot lang muna kayo dyan. At siguro pala ay yung pag-assemble nito hindi ko na ipapakita. Basta papalitan ko lang itong wire na ito, yung kulay gray. So yan, mga kabutingting, dito kayo dito sa aking ginagawa. So ginawa ko, mga kabutingting, ay pinalitan ko na lang ng buong wire. Yan, ito yung hindi makita. Ay, yung malapag yung ito yung buo na wire. So yan, kanina hindi nyo naman nakita. So ulitin natin itong kulay gray na ito. Ayan, wala talaga itong dapat magbabasher yan. Wala tayong hindi nagbabasher. So tingnan natin. Hilahin natin. Ayun. Yan putol, sunog. So kaya pinalitan ko na lang siya ng buo. So ito yung wire na yon. Yan, apat ang laman nito. Dapat pag mga ganito, apat ang laman ay dapat matandain ka. Yan. Tapos yung pag-wirings nito, dapat din ay matandain ka rin. Yan, apat ang wire na ito dahil wire ito ng electric pan. Yan apat. So gagawin lang natin dyan, dahil kung makikita nyo rito sa original ay puti, gray, dilaw. Dito, puti, gray, dilaw, may pink. So tanggalin lang natin yung pink. Ganun lang yan kasimple. Tapos pasok natin ito dito. Tapos bubuhulan lang natin. Ayan. Tapos balatan lang natin itong wire na ito. Ayan. So common ito ay kakabit lang natin sa isang linya sa power cord. Kahit saan dito, pwede natin ito ikabit. So kabit ko dito sa kulay asol. Ayan. Lagyan natin ng close-in wire collector. Ayan. Tapos isusunod mo lang itong kulay gray. Yan, susunod lang natin dito. Ayan. Tapos itong linya sa kapasitor na kulay pula, lagay lang natin dito sa kulay dilaw. Ayan. Tapos yung isang linya sa power cord, ikabit lang natin dito sa dilaw at saka pula. Ayan, pagsasamahin natin. So ganyan lang. Madali lang naman ito, basta kailangan lang matandaan ka pag mga ganito.
Lagyan lang natin ng close-in wire connector lahat yan. Ayan. Ipit lang natin. So, testing natin ito ulit. Ayan, testing natin ito ulit. Ayan. Tingnan natin kung magsuswing pa ba ito o mag-rotation pa ba. Ayan. Testing natin. Ayan, tingnan nyo na lang kung iikot na ba siya. Ayan, kung gagayahin nyo itong ganito ay konti ba yung pag-iingat lang. Ayan. Magana na. Napakabilis nito mga kabutingting. So ito yung aking ikakabit na doon. Siguro yung pagkabit nito ay hindi ko na ipapakita. Pero i-continue ko ito pag nakakabit na at i-testing ba. So stipot lang muna kayo dyan. So ayan, bali naikabit ko na mga kabutingting pero hindi ko pa tinesting. Yung isa okay naman yun. So testing natin. Sa baba mama no? Yan ito Astron dahil Astron yung nakalagay. So lagay lang natin ito sa number 1. Ayan dali. Ayan number 1. Yan, nakita nyo may ikot na. Ayan o. So, lagay natin sa number 2. Ayan. May ikot na. Lagay ko dito sa number 3. Ayan. So, kahit number 3 lang. Pwede na yan. Pero mas maganda, i-testing natin lahat pala. Buong katalagating. Okay na, ma'am? Oo, nakakamayo nila yun. Ay, di ma'am. Natsambahan na ma'am. So, okay na yan, mga kabutingting. Ayan o. So, yan, dito ko natapusin yung video natin sa araw na ito. Bali 3 lang yung ating nagawa dahil hindi ko inukihan yung stand pan dahil nangangamoy. Tapos bigla na lang bumabagal. So yung pag mga ganon ay motor na ang problema. So dito ko natapusin yung video natin. Kung nagustuhan nyo itong video na ito at mayroon kayo ditong natutunan, baka pwedeng pa-like at paki-share. At higit sa lahat, kung bago kayong napadpad dito sa aking munting channel, baka pwedeng hilingin ko na rin yung inyong pag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell at ilagay sa all para ma-notify kapag mayroon akong mga bagong i-upload na video. So yan, laging nag-iiwan sa inyo ng ingat tayo palagi at God bless po sa ating lahat mga kabutingting. Yan, bye bye na po!